Ang atin pong Bible text ay sa Malakias chapter 1, verse 6 hanggang patuloy. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyo maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kailangan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako na lulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko. Tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ng aking altar at tuwing maghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang kabuluhan, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo itatanggapin ko iyon? Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan, gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Ang ating Diyos po ay dapat nating parangalan sa atin pong paghahandog. At ang nais po ng Diyos ay maghandog po tayo sa Kanya. At dito nga po sa ating pagbasa, bakit po hindi nalulugod ang Diyos sa mga naghahandog? At bakit hindi po tinatanggap ng Diyos ang kanilang mga handog? At ang sabi po dito sa ating pagbasa sa verse 13, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko iyon? Ang mga handog po na hindi po kalugod-lugod sa Diyos ay hindi po tinatanggap ng Diyos. Ultimo po, yung mga handog na galing sa sugal, yan po hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil yan po ay galing sa masama. Bakit? Ano po baga ang utos ng Diyos sa Exodo? Ang sabi po ng Diyos sa Exodo chapter 20, verse 17,
Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Yun pong sugal. Lahat po yan may mga pusta. At yung mga pusta ng bawat isa ay ninanais na makuha ng bawat isa. Kung ang pusta ay tigi 100, 10 yung nagpustahan. Lahat po silang 10 nagnanais na makuha yung pusta para po sa kanila. Yun po ay pagnanasa, yun ay pag-iimbot. Kaya yun po ay hindi kalugod-lugod, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. At ayaw po ng Diyos na tayo po ay maghahandog sa Diyos na ito naman ay galing sa masama. Yung pagnanasa, pag-iimbot, yan po ay kasalanan sa Diyos. At kung yan ay ihandog natin sa Diyos, yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil yan po ay galing sa masama. Yan po ay kasalanan. At yun pong mga handog, kapag galing nga po sa masama at hindi galing sa mabuti, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ultimo po yung tao na masama o namumuhay sa kasalanan ay hindi rin po katanggap-tanggap para maglingkod sa Diyos. Ang nais po ng Diyos, yung ating iaandog sa Diyos, ay mga galing sa mabuti. Yung mga bagay na gusto nating i-offer sa Diyos, ibigay sa gawain ng Panginoon, ay galing po sa mabuti. Maganda ang pinanggalingan. Okay, yun pong mga alay, mga handog, dapat po yan ay kalugod-lugod sa Diyos. Maraming salamat po.